Welcome back naman mga bossing sa munting channel natin. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at magbigay ng comment. Umpisahan na natin. Global Freeze 625 Zhangyi ang pinakamalakas sa mundo ng Apocalypse na mas malakas pa kay Goku. Babae mo yung dalawang sumusunod sa'yo, diba? Nakaramdam ng galit si Zhangyi. Talagang walang sinuman ang pinapayagang hawakan ang mga tao sa paligid niya. Pero hindi niya maipakita ang galit niya. Kapag mas ginagawa nila yon, mas mahuhulog sila sa isang passive na posisyon, at mas matarget sila ng Phoenix Inner Ren. Mahinahong sinabi ni Zhangyi, ilang subordinate lang sila. Bakit, gusto mo ba silang patayin? Itinaas niya ang sulok ng kanyang bibig at sumulyap sa direksyon ni Mayumi Taikuchi na nakangisi. Kung hindi, magkapatayan tayo bilang kapalit, ano sa tingin mo? Nawala ang ngiti sa labi ng Phoenix Academy. Si Mayumi Taikuchi ay hindi lamang isang kasosyo sa kanya, kundi pati na rin ang core ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Nakadaan ka ba sa Jinguji Temple? Retorikong tanong niya. Hindi mo malalaman hanggat hindi mo susubukan. Sa kanang mata ni Zhangyi, dahan-dahang lumabas ang distorted light. Maaari niyang i-activate ang kanyang kamui anumang oras. Kung gusto itong harangan ni Jinguji Seiichiro, walang nakakaalam kung ano ang magiging resulta. Kahit na i-block niya ito, magbabayad siya ng malaking halaga. Ibinaba ni Phoenix Yuanren ang labi ng kanyang sombrero upang maiwasang makita ni Zhangyi ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, tinitimbang niya ang mga kalamangan at kahinaan kung kukuha ng sugal o hindi. Gayunpaman, hindi niya kayang matalo sa taya. Kung mawawala sa kanya si Mayumi Taikuchi, mawawala sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang sarili. Mula sa isang nangungunang dayuhan hanggang sa isang pangalawang rate na tao. Masyadong mabigat ang presyong ito, hindi siya nangahas na sumugal. Ngunit sa isip ni Zhangyi, ang isang lubhang peligroso at matapang na plano ay unti-unting nabubuo. Ngunit siya ay hindi kailanman isang adventurous na tao. Kaya naghihintay pa rin siya ng tamang oras para magpakita. Isa pang larangan ng digmaan. Narito ang tunggalian ni Liang Yu at Tsukamoto Nobunaga. Pareho silang mga nangungunang mandirigma at masters ng swordsmanship. Ang sandata ni Tsukamoto Nobunaga ay ang sikat na espada na si Grand Hanya Nagako, na may napakagandang kasaysayan sa Nyon. Ang mga may-ari na gumamit nito ay pawang mga sikat na eskrimador sa Nyon, at ang ilan ay tinatawag pang ang mga master ng espada. Ang sandata ni Liang Yu ay isang tangdao longming na gawa sa adamant na metal na ginawa gamit ang modernong teknolohiya. Tuwid na kutsilyo, mahaba at makitid, matalas at mabigat. Bagamat ito ay kamukha ng Great Hanya Nagako na hawak ni Tsukamoto Nobunaga, ito ay tumitimbang ng higit sa 2 beses. Sa kasaysayan ng Huaxu Kingdom, ang kutsilyo ay isang sandata na ginamit sa pagpatay sa larangan ng digmaan. Ang lahat ay nagsusuot ng baluti sa larangan ng digmaan, kaya ang mga sandata ay dapat na may timbang. Tulad ng para sa mga mandirigma ng Nyon Country, ang mga warrior duels, one-on-one duels, ay sikat mula pa noong unang panahon. Sa makatuwid, mas binibigyang pansin nila ang kagaanan ng sandata. Ang isang kutsilyo na masyadong mabigat ay magpapabagal sa kanilang bilis. Nagkatinginan ang dalawa mula sa layong 100 metro sa nyebe. Sa mga snowflake na lumilipad sa langit at puting nyebe sa lupa, medyo nakakalungkot ang eksena. Ang mga patay na mata ng isda ni Tsukamoto Nobunaga ay nagpakita ng isang bellicose brilliance sa unang pagkakataon. Sa mga nakaraang laban, hindi pa siya naging seryoso at nasasabik gaya ngayon. Dahil ramdam niya sa mga galaw ni Liang Yu na isa siyang top player. Sa panahon ngayon, humihina na ang martial arts, at mas bihira pang matagpuan ang mga nangungunang mandirigma. Nang maglaon, natuto si Liang Yu sa daan-daang paaralan at naging bihasa sa maraming martial arts. At ang kanyang pinakamahusay na solong espada ay ang 5-tiger door-breaking sword na minana mula sa pamilya Peng. Ang martial art na ito ay madalas na binabanggit sa mga nobela ng martial arts, at ang mga gumagamit nito ay halos mga martial arts figure na nagsisilbing stepping stone para sa mga bida. Ngunit sa katunayan, ang pamamaraan ng espada na ito ay umiiral sa katotohanan, at ito ay sikat sa mundo ng martial arts. Si Liang Yu ay nag-aaral ng sword technique na ito sa kabuuang 15 taon. Nang maglaon, nanalo rin siya ng kampyonato sa pambansang kompetisyon ng martial arts sa solong sword event, syempre, walang gaanong maipagyayabang. Matapos magpakilala ang dalawang tao, nahulog sila sa isang estado ng katahimikan. Halos lahat sila ay pinili ang parehong panimulang hakbang,
Gumuhit ng espada at tumaga, Juhe. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa panahon ng samurai duels, dahil sa tulong ng pagsugpo sa scabbard, ang tabak ay maaaring iguguhit ng mabilis hanggat maaari. Hindi inaasahan ni Nobunaga na pipiliin ni Liang Yu ang parehong panimulang hakbang gaya ng kanyang sarili. Tinuyan niya, ginagamit ba ng mga mandirigma ng Huaxu Kingdom ang aking Nyon swordsmanship? Mahinahon at sarkastikong sinabi ni Liang Yu, si Nyon mismo ay walang espada. Ngunit natuto siya sa ating tang sword at gumawa ng ganitong uri ng basura sa larangan ng digmaan. Si Liang Yu ay bihasa sa lahat ng uri ng martial arts, hindi limitado sa martial arts ng Huaxu Kingdom. Jiu-Jitsu, Krav Maga, Muay Thai, Yai. Siya ay mahusay sa pagsasama-sama ng mga lakas ng daan-daang mga paaralan ng pag-isip. Hanggat ito ay kapaki-pakinabang, kunin ito at gamitin ito, higit sa lahat pragmatismo. Ang pang-inis niya ay lalong nagpatalim ng mga kilay ni Nobunaga. Ang digmaan ng mga salita ay para lamang guluhin ang kaisipan ng kabilang partido. Ngunit malinaw naman, si Liang Yu ay hindi kalaban na madali niyang matitinag. Huminga ng malalim si Nobunaga. Ang Tenyuan Domain ay bumuka sa paligid niya. Sa kanya bilang sentro, isang espesyal na, patlang, ang nabuo sa isang 50 metrong radius na lugar. Ang kanyang talim ay maaaring agad na tumama sa anumang bagay sa loob ng 50 metro. Dahan-dahang ipinikit ni Liang Yu ang kanyang mga mata. Walang kaharian ng kawalan. Hayaang tumahimik ang iyong puso. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan, ang tao at ang espada ay ganap na naging tanging bagay sa pagitan ng langit at lupa. Lahat sila ay naghihintay ng angkop na pagkakataon para kumilos. Ngunit sa huli, nadiskubre na masyadong perpekto ang depensa ng kalaban, at walang kwenta ang patuloy na paghihintay. Kaya halos magkasabay, pareho nilang piniling gamitin ang kanilang mga espada. Natapakan ng mga sapatos ang makapal na yelo at nyebe sa ilalim ng kanilang mga paa, at tumakbo silang dalawa patungo sa isa't isa sa bilis ng isang palaso. Hoy! Bago dumating ang mga tao, ang liwanag ng espada ay dumaan na sa himpapawid, at ang malamig na pagpatay na layunin ay kumalat sa buong kalawakan. Isang hagod ng kutsilyo ay lalampasan ang langit at lupa. 2 puting ilaw ang kumikislap, at ang mga snowflake ay tumalsik sa lupa. 2 malalaking sword lights ang kitang-kita sa mga snowflake, na para bang may 2 blangkong espasyo na nawawala sa espasyo. Sa unang pagkakataon na nag-away sila, walang nanalo sa dalawa at walang nakakuha ng anumang kalamangan. Ang espada ni Nobunaga ay mas mabilis, ngunit ang espada ni Liang Yu ay mas matigas. Naunang dumating si Liang Yu at hinarang ang liwanag ng espada ni Nobunaga gamit ang kapangyarihan ng kanyang sandata. Pumikit si Nobunaga. Sa oras na ito, nasa loob na ng kanyang nasasakupan si Liang Yu. Gayunpaman, ang nakikita niya ay walang tao, tanging isang mahaba at makitid na kutsilyong tang. Sa larangan ng pagiging hindi makasarili, isa ka talagang master. Binuksan ni Nobunaga ang sulok ng kanyang bibig at mumiti ng mas pilit, kahit medyo nakakaloko. Hindi pa ako nakipagkumpetensya sa isang eskrimador mula sa Huaxu Kingdom. Lahat ng martial arts masters na nakita ko noon ay mga manloloko. Hindi ko inaasahan na dito kita nakilala. Napakaswerte ko. Mahusay na hinawakan ni Liang Yu ang isang kutsilyo sa kanyang kanang kamay at nilaslas gamit ang kanyang backhand. Kawawa naman ang nakilala mo. Isa sa kanila ay isang martial arts fanatic, at ang isa naman ay isang martial arts genius na nagpraktis ng martial arts mula pagkabata. Pareho silang magaling sa espada, kaya pagkatapos nilang magkita, grabe ang labanan. Matapos masanay sa siyentipikong paraan ng pamilya Deng, ang lakas ni Liang Yu ay ganap na ngayong umabot sa antas ng deputy captain. Wala siyang ibang kakayahan kundi palakasin lamang ang kanyang 5 pandama at pisikal na kakayahan. Kung ito ay sinuman, maaaring siya ay isang magandang Delta-level powerhouse. Ngunit para sa isang martial arts master, ito ay isang malaking pagpapabuti. Pinutol ng 5 tigre ang pinto gamit ang kanilang mga espada, pinutol ang kanilang mga kamay, paa, at ulo. Ang kanilang mga galaw ay lubhang malupit at mapanganib. Ang lakas ng espada ay kumalat sa buong mundo, at ang bilis ng dalawa ay napakabilis na hindi nila makita ng malinaw ang mga espada sa kanilang mga kamay, ni hindi nila malinaw na nakikita ang kanilang mga tao. Mayroon lamang 2 afterimages, naglalakbay pabalik-balik sa gitna ng mga snowflake na lumilipad sa kalangitan. Nakita ko na ang mga nakapaligid na patay na puno at mga bato ay pinutol-putol, at ang mga hiwa ay kasing flat ng salamin.
Kyang! Magkatabing dumaan ang dalawa at nagsalpukan ang dalawang mahabang kutsilyo na nagdulot ng mahahabang tali ng sparks. Sa sandaling ito, biglang naglabas si Tsukamoto Nobunaga ng isang maikling espada mula sa kanyang mga braso gamit ang kanyang kaliwang kamay. Isang gantong zikot. Sinamantala niya ang mga hakbang ni Liang Yue bago niya mapatatag ang kanyang mga hakbang at itinutok ang punyal sa kanyang kaliwang kamay sa kanyang likod at inihagis ito. Naramdaman ni Liang Yue ang pag-atake ng sandata at mabilis na iwinagayway ang mahabang kutsilyo gamit ang kanyang kanang kamay, lumipad palayo kay Tong Ziki. Ang puwang na ito ay nahuli ni Nobunaga. Hinawakan niya ang mahaba at makitid na hawakan ng Great Prajna Tiangguang gamit ang dalawang kamay, at ang talim ay dahan-dahang gumuhit ng isang pabilog na arko sa gitna ng hangin. Walang nakitang malinaw kung paano niya iginuhit ang kutsilyo. Sa isang iglap, daan-daang sword lights ang bumalot kay Liang Yue, sabay na tinatakan ang lahat ng direksyon sa paligid niya. Mahiwagang kahulugan, Yanhui. Ito ay isang pagpapabuti mula sa natatanging pamamaraan ni Sasaki Kojiro. Kahit na ang mga lumilipad na swallow na mabilis na lumilipad sa himpapawid ay puputulin. Sa mga kamay ng alien na si Nobunaga, ang hakbang na ito ay maaaring kumuha ng sniper shot mula kay Zhang Yi. Sa pagharap sa pagpatay kay Nobunaga, ang mga mata ni Liang Yue ay nagpakita rin ng sobrang seryosong tingin. Hindi niya maiiwasan ang galaw na ito. Tapos wala nang itinatago. Hindi niya piniling umatras, ngunit sumulong, nakaharap sa matalim na talim ni Nobunaga. Dahil sa hakbang na ito, nanlaki ang mga mata ni Nobunaga sa gulat. Hindi akalain ng taong nag-imbento ng pandaraya na ito na may tatama sa talim ng kutsilyo gamit ang sariling katawan. Pinutol ng sword light ni Yanhui ang matigas na uniforme ng panlaban ni Liang Yue, kinamot ang kanyang balat, at tinusok ang kanyang braso. So ano? Mayroong hindi mabilang na mga tagapagmana ng sinaunang martial arts na malubhang nasugatan habang nakikipagkumpetensya sa martial arts. Nang maging mas mature ang mga galaw ni Nobunaga, naging Snow White Bolt din ang kanyang mahabang espada at iniugoy ito mula sa ibaba hanggang sa itaas. Isang braso ang itinapon ng mataas, at ang matingkad na pulang dugo ay dumanak sa lupa, tulad ng isang namumulaklak na plum blossom, ngunit ito ay naging malabo sa isang iglap. Sa malawak na lupaing nababalutan ng nyebe, muling naghiwalay sina Liang Yue at Nobunaga. Pagkatapos ng malapit kamatayang laban, pareho silang nagpasya na ayusin ang kanilang kalagayan at muling lumaban. Ngunit sa oras na ito, lahat sila ay nagtamo ng malubhang pinsala. Ang isa sa mga braso ni Liang Yue ay tumagos at tumulo ang dugo pababa. Direktang naputol ang kaliwang braso ni Nobunaga. Tila si Liang Yue ang may kapangyarihan, ngunit hindi iyon ang nangyari. Dahil naputol ang kaliwang braso ni Nobunaga, kaya pa ng kanang kamay niya ang espada. Gayunpaman, ang pagkawala ng isang braso ay makakaapekto sa kanyang balanse sa katawan. Sa makatuwid, ang kanyang bilis ay lubos na maaapektuhan kapag kinuha niya ang susunod na pagbaril. Ang kanang braso ni Liang Yue ay tumagos. Ang talim ay tumagos sa buto, at ang kanyang kamay ay mahinang bumagsak sa kanyang tagiliran. Nagagamit lamang niya ang kaliwang kamay upang hawakan ang kutsilyo. Maaari rin siyang gumamit ng dobleng espada. Maaari rin niyang gamitin ang espada gamit ang kanyang kaliwang kamay upang magpakita ng magandang lakas, ngunit hindi ito kasing husay ng kanyang nangingibabaw na kanang kamay. Ang mga martial arts masters ay lumalaban sa isang galaw at lumalaban hanggang kamatayan. Ang tagumpay, pagkatalo at buhay at kamatayan ay kadalasang napagpasyahan sa isang galaw. Kaya naman, mas delikado ang tunggalian nilang dalawa kaysa kina Baili Changqing at Dagong Juyanjin. Sa larangan ng digmaan, may matinding labanan sa lahat ng dako. Hindi nagtagal, nalinis na ang karamihan sa mga ordinaryong basurang isda. Estranghero na lang ang natitira. Ang iba pang mga dayuhan sa pangkat ng pirata ay okay, ngunit mayroong isang malaking agwat kumpara sa mahusay na sinanay at mahusay na kagamitan na koponan ng Tengu. Ngunit ang sariling lakas ni Canute ay napakalakas. Siya ay isang bihirang marine horse type na tao na may kakayahang mag-transform sa isang higanteng asul na pating. Sa haba ng katawan na 15 metro at bigat na daan-daang libong tonelada, siya ay isang nakakatakot na sandata sa kanyang sariling karapatan. Kasama ng kakayahang lumipat sa anumang medium, kahit na sa snow, maaari pa rin itong maglunsad ng mga pag-atake ng may kakayahang umangkop. Maging ang mga miyembro ng Tengu team ay pinatalsik niya. Sa tabi niya ay 2 deputies.
Ang unang asawa, si Kwatosan, ay may mga katangian ng isang kakaibang tao. Ang kakayahan nito ay gawing matigas na kadena ang katawan nito. Ang pangalawang deputy na si Shankai ay isang Orsi na kakaibang tao. Ang kanyang kakayahan ay isang alienated electric eel na maaaring lumanggoy sa yelo at naglalabas ng high voltage current. Sinundan nilang dalawa si Canute at humarap sa mga miyembro ng Tengu team. Kasabay nito, nakipaglaban din sa kanila sina Yoshimitsu Sakuraba at Akira Kurosawa ng Eclipse. Pagkatapos ng lahat, hindi sila kwalipikadong sumali sa larangan ng digmaan kung saan nakikipagkumpetensya ang ilang nangungunang puwersang panglaban. Kapag na-overestimate mo ang iyong mga kakayahan, maaari kang mapatay kaagad. Ang natitirang daan-daang mga pirata ay dumudugo sa gilid, ngunit halatang mahirap para sa kanila na magkaroon ng malaking epekto sa larangan ng digmaan. Para naman sa koponan ng Tengu, sina Woody at Yehi ang kasalukuyang namamahala sa harapan. Ang pagharap sa isang malaking halimaw tulad ng Canute na halos walang blind spot sa pag-atake at depensa, ang kanilang mga paraan ng pag-atake ay mahirap maging epektibo. Ay concentrate mo ang iyong firepower at barilin ang mga mahihinang punto nito. Atakihin ang hasang nito. Pinakondense ni Woody ang isang malaking lumulutang na kanyon gamit ang kanyang mga kamay at binaril si Canute. Isang malaking sinag ng liwanag ang tumagos sa kawalan, ngunit madaling naiwasan ito ni Canute sa pamamagitan ng pagsisid sa lupa. Makalipas ang ilang segundo, isang dugo ang bibig ang lumabas sa ilalim ng kanyang mga paa at lalamunin na sana siya. Nagulat si Woody at nanlamig ang kanyang dugo nang makita niya ang malaking bunganga. Si Xumiao ang gumamit ng magic technique para sumugod sa oras at iniligtas siya. Nang umalis si Xumiao, naghagis siya ng 2 high-explosive na granada sa bibig ng asul na pating. Ngunit pagkatapos isara ni Canute ang kanyang bibig, may namumuong tunog sa kanyang tiyan. Sinokne. Siya ay dumighay ng malakas, bumuga ng itim na usok, at isang mapaglarong tingin ang sumilay sa kanyang malalaking mata. Halata namang hindi masakit sa kanya ang pag-atake kanina. Hunting, simulan na natin. Siya ay sumisid sa lupa. Ang malalaking palikpik ng pating ay sadyang inilantad ang ibabaw, at ang lupa ay umaalon na parang tubig. Ang bawat isa na nakatayo sa lupa ay maaaring maging kanyang biktima. Ang malaking palikpik ng pating lamang ang nagbibigay sa mga tao ng walang kapantay na pakiramdam ng pang-aapi. Muntik nang mapalunok si Woody, at ngayon ay mayroon siyang matagal na takot. Kung si Canute ay hindi pa nasugatan ng husto ni Zhang Yi noon, natatakot ako na maaaring kainin sila ni Canute ng kasing dali ng pagkain ng isang maliit na cake. Ang kapitan ng mga pirata ng Qianlong ay hindi lamang isang ordinaryong isda. Pero ngayon, paano siya haharapin? Sa oras na ito, si Huahua ay nakasquat sa isang mataas na lupain, ang kanyang amber na mga mata ay tahimik na nakatitig sa lahat ng nangyayari sa ibaba. Sa makapal nitong buhok, ang maselang mukha niyang Xingxin ay kasing laki ng palad. Tumingin sa langit ang mga mata niyang Xingxin, kung saan nakasisilaw ang labanan sa pagitan ni Zhang Yi at Feng Huangyuanren. Mahirap para sa kanya na sumali sa antas ng labanan ngayon. Sa ngayon, ang pinakamalaking problema ay si Canute, na naging isang asul na pating. Hinaplos ni ang Xingxin ang ulo ni Huahua. Huahua, tingnan mo, dapat mong makuha ang kanyang mga galaw. Kung si Canute ay hindi pa nasugatan ng husto ni Zhang Yi noon, natatakot ako na maaaring kainin sila ni Canute ng kasing dali ng pagkain ng isang maliit na cake. Ang kapitan ng mga pirata ng Qianlong ay hindi lamang isang ordinaryong isda. Pero ngayon, paano siya haharapin? Sa oras na ito, si Huahua ay nakasquat sa isang mataas na lupain, ang kanyang amber na mga mata ay tahimik na nakatitig sa lahat ng nangyayari sa ibaba. Sa makapal nitong buhok, ang maselang mukha niyang Xingxin ay kasing laki ng palad. Tumingin sa langit ang mga mata niyang Xingxin, kung saan nakasisilaw ang labanan sa pagitan ni Zhang Yi at Feng Huangyuanren. Mahirap para sa kanya na sumali sa antas ng labanan ngayon. Sa ngayon, ang pinakamalaking problema ay si Canute, na naging isang asul na pating. Hinaplos ni ang Xingxin ang ulo ni Huahua. Huahua, tingnan mo, dapat mong makuha ang kanyang mga galaw. Yuh! Ang mga mata ni Huahua ay nakatitig sa ibaba. Ang laking isda. Tirik ang mga mata nito. Ang mga pusa ay likas na sensitibo sa isda, ngunit ang isda na ito ay medyo mas malaki. Sa likod niyang Xingxin, dahan-dahang lumabas ang isang anghel na may 3 peres ng pakpak. Kakaiba nga lang ang ekspresyon ng anghel na ito, parang nakangiti pero hindi ngumingiti, at parang umiiyak pero hindi umiiyak.
Ang mukha nito ay tila puno ng iba't ibang emosyon ng saya, galit, dalamhati at saya. Ang nakakapagtaka pa ay may tatlong kulay talaga ang mga pakpak sa likod niya. Isang pares na kasing pula ng dugo. Isang pares na kasing asul ng dagat. Isang pares na kasing itim ng tinta. Mag-ingat, hanapin ang kanyang lokasyon. Bulong niyang Xingxin. Isang mahabang busog ang lumitaw sa kaliwang kamay ng anghel sa likod niya, at ang isang asul na pakpak ay kinuha mula sa likuran sa kanyang kanang kamay. Ang pakpak ay naging matalim na palaso sa kanyang kamay, at ang dulo ng buntot ay tila pakpak pa rin. Ilang sandali pa, biglang lumabas si Canute mula sa kailaliman ng lupa at ibinuka ang kanyang napakalaking bibig. Sa pagkakataong ito, ang target niya ay si Lu Yinghao. Namutla ang mukha ni Lu Yinghao. Kahit na tinurok niya ang sarili ng adrenaline, hindi siya naging mabilis para makatakas sa atake ni Kaute. Oh! Direktang nilunok ni Canute si Lu Yinghao. Naningkit ang mga mata ni Yang Xingxin, at ang anghel sa likod niya ay humawak ng busog na parang kabilugan ng buwan, tinutukan ang katawan ni Canute, at binaril ito. Yay! Ang asul na arrow ay tumama sa katawan ni Canute, at pagkatapos ay tumagos lamang sa isang maliit na bahagi nito. Hindi man lang ito tumagos sa makapal niyang kaliskis. Malamig na sumulyap si Canute sa direksyon ni Yang Xingxin at hindi siya pinansin. Kung gusto mong tumagos sa kanyang depensa, dapat ay mayroon kang mga kakayahan sa pag-atake sa antas ng representante ng kapitan. Hindi niya mablock ang void ball ni Zhang Yi, hindi ba niya mablock ang mga pag-atake ng iba pang team ng Tengu? Matapos lamunin ni Canute si Lu Yinghao, bago niya matukso ang Tengu team, bigla siyang umiwas ng tingin, ibinuka ang kanyang bibig at isinuka si Lu Yinghao. Si Lu Yinghao ay napuno ng uhog at labis na napahiya. Ngunit mabilis niyang pinatatag ang kanyang anyo at pinagmamasdan ang malaking asul na pating. Nababalot ako ng lason, how dare you eat me? Huwag kalimutan mag-subscribe mga bossing, mag-like at mag-comment. Sa susunod na chapter ulit ang karakter na mas malakas pa kay Goku. Zhang Yi. Paalam.